You tell me bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan natin maging mainitin sa kalsada? Kaya yung mga idol kong vlogger na imbis na pagsabihan pa yung tropa nila na itama yung pagkakamali, hindi imbis na itama guys, pinagtanggol parang gusto ko babaeng gusto ko makipagsuntukan. What's up mga idol? It's me again, Clifford Motovlog. So guys, pag-uusapan natin yung mga issue ngayon na aking nakikita sa social media. So before yun, double check muna natin yung ating pupuntahan. So deed of sale. Kung naalala nyo sa previous video natin ay binenta na natin yung ating R15. Ngayon guys, ihahatid ko tong deed of sale na to, and especially yung cash natin. Yan guys, kung makikita nyo, sarap no. Yan guys, woo, kapal diba? So bali ihahatid natin yung cash na yan kasi nga yung motor natin na R15 ay napag-usapan namin ni tropa na mag-a-add cash ako sa kanyang unit. So makikita nyo yung guys sa next vlog natin pag nakuha ko na yung unit. So tara, punta tayo. Kung makikita nyo guys ay naka-angkas vest ako kasi yung ginagawa ko talaga pag naglalakwatsa ako, kunwari malayo, pagpauwi dinidiretso ko ng sideline kasi parang at least hindi ako lugi sa gasolina, di ba? Kumbaga at least kahit saan ako pumunta, sagot yung gasolina ko. Oh, di ba? Ano lang, mindset ba? Mindset, di ba? Pogi tayo, di ba? Mukha bang pogi? So, medyo maingay ngayon yung social media. Kasi nga, di ba, yung nangyari yung nakaraan about sa road rage na yan. You tell me kung bakit natin pag-uusapan yung mga ganyang senaryo guys. Grabe na yung nangyayari sa panahon ngayon mga idol. Puro nagpapadala sa init ng ulo. Wala lang, gusto ko lang mag-share ng opinion ko about sa nangyari na yun. Yun lang yung pangit na ginawa niya kasi pinahiya niya yung lalaki mismo. Tapos parang mabait naman si sir kung makikita nyo yung approach niya. So bumaba lang talaga siya kasi nga dahil nga dun sa nag middle finger siya. Pero feeling ko pag hindi naman nag middle finger yung babae, hindi naman papatulan nung nung lalaki kasi parang okay lang yun, bahala kayo dyan, nakat naman kita nagsimula ata yun nung nag middle finger yung babae, diba? So kahit sino naman guys, mababad trip talaga. Ikaw ba naman pakyuhan ng pakyuhan, di ba? Kaya talagang kahit sino mababad trip. Buti nga kalmado pa rin yung approach niya no? Kung ibang tao na yung guys, baka sinapok na yung na yun yung kasagutan niya. Kung hindi nga, baka alam nyo na, baka mag-check bang pa, di ba? Tapos eto pa malupit guys, di ba nagsasorry na si ate girl? Yung sorry niya kasi parang hindi sincere no? Kasi kung magsasorry ka, dapat unang-una i-delete mo na yung video Pero bakit kailangan mong hindi i-delete yung video? Di ba? Kasi doon pa lang sa pag-delete ng video guys, medyo parang mo na yun, parang admit mo na yung pagkakamali mo. Pero hindi imbes na i-delete niya, hinayaan niya lang. Kasi nga kumikita siya sa video na yung guys. Isipin nyo kung ata nasa 18 million views na yung nakakapanood doon. So doon pa lang guys, panalo na siya, di ba? Kaso lang, yun nga guys, sa 18 million views na yun, parang napahiya na rin yun si kuya, di ba? Isipin mo kung paano ka pinahiya ng isang babae na wala kang kaalam-alam. Pagka nood mo pagka umaga, nasa social media ka na pala, diba? Kahit sino mababad trip nun guys. Parang hindi ata magpapareglo yung anak ng lalaki kasi nga grabe yung pagpapahiya niya sa kanilang tatay
Tapos ang malupit pa guys, yung lalaki pala, hindi pala ordinaryong ano lang ha, yung ordinaryong tao. Isa pala siyang businessman guys. So doon pa lang mukhang talagang hindi uurungan ng ano, mga anak nun guys. Mukhang talagang itutuloy yung kaso, no? Grabe. Isipin mo ha, hindi mo i-delete yung video para sa kita mo. Kaso ang kapalit nun, magkakaroon ka ng kaso, tapos pwede kang matanggalan ng lisensya. Naku po. Grabe. Tsaka parang hindi sapat yung ano guys, yung sorry talaga. Parang hirap din tanggapin ng sorry, no? Tapos ito pa yung naasar ako guys. Kasi nga, di ba yung vlogger na yun, mga bigating vlogger na yan, mga sikat na yan Tapos meron pang ibang mga malulupit na vlogger guys, yung mga iniidolo ko rin guys. Alam mo yun, imbis na itama nila yung kaibigan nila or pagsabihan nila, ang ginagawa pa sa social media, pinagtatanggol pa nga. Lahat naman daw tayo nagkakamali. Oo guys, nasa point na tayo na lahat tayo nagkakamali. Pero hindi mo kailangan magpahiya ng tao, di ba? Kasi kung magkamali ka man, huwag mo na i-post sa social media, di ba? Kasi parang saklap naman dun. Nagkamali ka na nga, ang ginawa mo pa, pinost mo pa sa social media, edi mas lalong lumala lang. Kung hindi niya pinost sa social media yun, edi parang wala lang nangyari, di ba? Simpleng ano lang yun, parang simpleng road rage lang, di ba? Pasensyahan na lang. Buti nga yung kasama niya na, di ko alam kung sino yung mga kasama niya din May kasama siyang dalawang lalaki. Buti nga mahinahon din yun Kumbaga nakita mo sa video na pinapakalma nga nila si ate girl. Tapos yun nga, pati ano, sila na lang yung nagpasensya. O di ba? Sipin mo, kababae mong tao, masyado kang mainitin. Tapos mali din kasi yung umovertake ka sa kanan guys. Well, pwede ka naman umovertake sa kanan pero with caution, di ba? Yung parang doble ingat lang din. Kasi nga may tendency talaga na kumabig talaga yung sasakyan o kaya kung ano may nasa unahan mo. Kasi kahit ako guys, pag nag-rides ako, kung makikita nyo sa vlog ko, di ba, umo-overtake ako sa kanan. Pero umo-overtake lang ako guys pag alam kong clear. Tapos alam kong hindi kakabig yung nasa unahan ko. Sa part na kasi yun guys, lubak-lubak kasi. Kaya kumbaga may tendency talaga na umabig pakanan o pakaliwa yung sasakyan kasi nga masyadong malubak kumbaga umiiwas lang din sa lubak. Kaya yung mga idol ko kung ano, vlogger na imbis na pagsabihan pa yung tropa nila na itama yung pagkakamali, hindi imbis na itama guys, pinagtanggol Grabe, nakakadismaya yung mga ganong tao guys. Kung sa akin nyo, kung tropa kayong guys, pagsasabihan ko talaga yun. Kasi ako guys, kung mali ka talaga. Kung tama ka, tsaka kita kakampihan, di ba? Huwag mong ikonsente guys. O di ba, parehas niya, galit ng galit si kuya sa likod. Kasi ginat siya ng lalamove. Ayun na masyadong mainit talaga mga ulo ng tao ngayon, mga idol. Alam nyo guys, ako ganun din minsan. Kumbaga nasasangkot din ako sa mga ganyang, hindi naman actually road rage. Kumbaga nagkakainitan lang sa kalsada. Minsan may nakakat ako rin minsan yung nakakat niya. Kung hindi naman, maunahan mo lang ng konti, magagalit na. Pero never ko pinapatulan yung mga ganyan guys. Kasi mas iniisip ko na lang na may uuwian pa ako. Mahirap kasi baka makatagpo mo yung mga parehas ng itim na Fortuner. Buti hindi yung ganun yung nakasalubong ni ate, no? Kasi kung parehas nung naka Fortuner, naku po, may kalalagyan talaga mga idol. Kaya guys, you tell me bakit nga ba?
bakit nga ba kailangan natin maging mainitin sa kalsada? Kaya I'll tell you guys na dapat maging mahinahon lang tayo sa kalsada. Huwag tayo magpapadala sa init ng ulo guys. Buti nga dati nakontrol ko na yung sarili ko eh. Kasi talagang mainitin yung ulo ko guys. Parang pag may nakakagit-gitan ako, parang gusto ko babaeng, gusto ko makipagsuntukan. Pero ngayon guys, yun nga, naisip ko na mas okay talagang hayaan mo na lang. Di baling sabing duwag ka, at least alam mong makakauwi ka ng buo, di ba? Kaysa naman sabihin mong, ay grabe, ang lakas pala nun. Di pala basta-basta normal na tao yung guys, parang si Baki yun, di ba? Yun nga, di ba? Pinalagan mo nga, problema naman, nasa langit ka naman, di ba? Buti na lang kung nasa langit ka. Kaya paalala lang guys sa lahat ng mga nagmamaneho, kung ano man yung minamaneho nyo, magiging kalmado sa lahat ng oras, di ba? Makinig kayo sa LTO. Yun, no? Kala mo talaga hindi rin ako kamote, no? Pero yun nga, sabi ko nga kamote ako, pero hindi natin haayaan na mangdamay tayo ng iba guys. Kung mangangamote tayo, sarili lang natin, di ba? Malapit na pala tayo kala Boss Peran. So ito palang pupuntahan natin kala Boss Peran guys ay shop niya, car shop. Bali mekaniko kasi siya ng Mazda 3. Dito to sa may guys, Araneta Ave. Kaya sa may mga Mazda 3 guys, punta rin kayo dito. Bali andito pala yung shop ni Boss Peran. Yan guys, so, basta nakita nyo mga naka Mazda, diba doon part. Kailangan natin mag U-turn kasi wala tayong madadaanan dun eh. Kailangan mo talaga mag U-turn dito na part guys. NMAX ni Boss Peran, no? Baka nandun sa opisina niya. Saan si Francis? Francis? Taas ka na? Oo. Tara, punta natin sa taas. Boss! Kamusta ang buhay-buhay? Ang sarap ng buhay. Baka oras yung okay. Papasok siya mo? Pag malakadali niya yung siliduwa. Right. Kung wala akong hindi. Yan sa'yo. Pag-close na pa nyo, maraming susurakan yung pero pero pag open lang, kaya siya pala hindi na tapos makapalutarong ko na ito. Bakit ang sabay ako ba? May buwan ng IDs. Ha? DDs. So yun guys, magbabayaran na kami ni Boss Francis. Bibigay ko lang malupet na panginom namin mamaya. No. So guys, binibilang na ni Boss Francis yung panginom namin mamaya. So yun guys, dito ko muna tatapusin yung vlog namin kasi mukhang mapapalaba na. So see you.